Opo, nagyan ng Diyos. Panginoon, maraming salamat. Thank you so much, Lord, for the great blessing you have given to us today that you pour out the Holy Spirit in our midst. You bless us so much, Father. Thank you so much to the first leading prayer of our dearly beloved evangelist, Willis Almeida, and time prophet of our loving God, Lord. Thank you so much. You bless me power by service. Anoint me, Lord, in anything without you, my God, thou art only my wisdom. My knowledge and understanding, Lord. I cannot think without you, Lord. Yes, only a rub is a pelting round thy side, Panginoon. Help me, Lord, to deliver thy message for thy brethren. Open the understanding, especially the new ones. Revive the children right now, and I bind Satan, cast out hindrances in our midst. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Makabalik na po tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. So, atin natin dali-daliin, kaya medyo alas 4:30 na, maminamahal. Wala naman siguro kayo nagadali, no? Sino pong gadali? Taas yung kamay. Wala naman. Maraming salamat, Lord. So, first of all, the highest praise, glory, and thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our dearest adoring Savior. I give double honor and respect to our dearly beloved, honorable evangelist, Willis Almeida, and time prophet of our loving God, and always remember and cherish the blessed memories and precious teaching of beloved son, Pastor Lina Almeida, and all beloved children, the whole blessed Almeida family. So I greet also our beloved co-workers, corporate here in Surigao, sa lahat po sa inyo, mga beloved brothers and sisters in Christ, sa mga bisita po namin at sa lahat ng mga webcast viewer po natin, nandito ngayon po sa aming mga loved ones, sa mga pamilya, my beloved wife, my children, my workers from CDO po. Sa ulitin ko ulit, atong beloved Bibiliana, beloved Kim, God bless you so much po. Salamat sa lito, Dear Preacher Salino, at sa Sirinday, sa pamilya, sa lahat po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Diyan ba kayo? Salamat sa ating Panginoon. Ngayon, dito magtagal, narinig ko yung mga patutuo nyo, napakaganda ng mga patutuo nyo. We're so blessed so much for the testimony that we heard from you. The miracles happen, protection in our life by the grace of our loving God. Talagang hindi basta-basta. To prove beyond the shadows of doubt that we are in the true church of the living God. That our God that we serve is a God of miracles. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So ang ating gawin na lang, mga minamahal, yan na tayo sa 31st anniversary dito sa Surigao City. Alam mo, 31 anyos, napakatanda na po yon. Amen? Amen? Matured na po yan, ang 31 anyos. So ang ating gawin na lang, mga minamahal, sa paglingkod sa Diyos ay we need endurance. Endurance. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng endurance? Yung endurance, ibig sabihin sa Tagalog ay ang tibay. Tibay, pagtitiis, yung tatag, at pagbabata. Kung sa Bisaya pa, maging endurance, maging malig-on kita. Amen? Tibay ng loob. Pagtitiis, mga pag-antos. Tatag, lakas ng kalooban. Din yung pagbabata. Ano yung pagbabata? Batahin natin. Antoson nato ang nagklasing-klasing pagsubok, pagsulay, problema moabot sa atong kinabuhi. Yan at kita'y magpadayon, patuloy sa paglingkod sa Diyos. Ang tawag yan sa Ingles, endurance. Amen. Sabi ng Biblia, he that endureth up to the end shall be saved. Ang manatili at magpabilin, magpaiwan, magpatuloy hanggang sa katapusan, siya lamang ang maligtas. He that endureth up to the end, the same shall be saved. Walang sinabi na ang mag-backslide, maghinto, maghunong, mutalikod, musiak, musimang, mangadto sa lain ay maligtas. Amen ba? Amen ba? So, ang sabi ng Biblia, he that endureth up to the end. Ang
manatili, magpabilin, magpadayon, magpatuloy, maging malig-on, maging matatag, mainantoson, matiisin, inaantos, kinabata ang lahat ng grabing pagsubok, pagsulay sa kinabuhi. Sila lam, hangtod sa katapusan, hangtod the end, sila lang ang maligtas. So, napakaliwanag. Amen ba? Amen? So, meaning ng endurance sa English, the power to withstand hardship or stress in life. Endurance meaning the power to withstand hardship or stress in our life. Withstand. Gahom kapangyarihan nga ikaw ay manatiling nakatayo. Amen? Sa kahirapan, hardship in life, and stress. Stress, marami kang iniisip. Maraming nagdidisturbo sa iyo. Maraming problema. Kaya stress ang tawag po yun. Halos di ka makatulog. Di malaman anong dapat gawin. Yan ang tawag na stress. Kaya sabi ng endurance, the power to withstand hardship or stress in life. Parang katulad ba sa taong athlete, nagkantes sa marathon. Maratone siya, marathoner. Yung taong tatakbo sa marathon, alam mo yung marathon, yung itawag na 10,000 kilometerans, 20,000 kilometerans, marathon po yun. Parang kung sa Bisaya, malahutay ba magdagan? Nasabtan nyo? Parang ganoon sa tao. The marathon test a runner endurance. Yung tao kumakantis sa marathon, diyan matistingan, masubukan ang kanyang tatag, lakas, at ang kanyang pagpatuloy to test runner endurance. Eh kung kulang ka sa endurance, kulang ka sa tibay, kulang ka sa hininga, kulang ka sa tatag, hindi mo maabot yung finishing line. Talo ka, wala kang matanggap na tropiyo, wala kang matanggap na mga medalya nga you proclaim to be a winner. Bakit? Wala kang endurance, wala kang magpatuloy, wala kang mag-continue, wala kang nanatili, wala kang naging malakas, wala kang naging matibay. So hindi nyo cannot reach the finishing line. Ang ating paglingkod sa Diyos, mga minamahal, ito po'y katulad ng taong tumatakbo sa maraton. Minsan, konting pagsubok lang, hindi na ako sasamba. Hindi na ako magsamba, hindi na ako mag-overnight. Hindi na ako mag-overnight, may malayong simbahan. Malaki magastos ng pamasahe. Pagod pa ako, pagka umaga, matagal pa matapos yung overnight, malate na ako sa trabaho. Amen. Amen. So yun, nawalaan ka ng pagtitiis. Nawalaan ka ng tatag, tibay ng loob. Dali ka ma-discourage. So hindi ka na magpatuloy. Ngayon, hindi ka na magpatuloy, ang gawin mo, maghanap ka na lang ng ibang sambahan na malapit sa iyong tahanan. Amen. Hindi na ako sasamba sa Anumar, kaya napakalayo, 12 kilometers, papasok. Looban pa. Amen. Dito lang ako sa tabi naming baryo, malapit lang, lalakarin ko pa. Mababait pa yung mga tao ron. Nabibigay ng snack. Nagbibigay ng pangbayad sa bill ng kuryente. Doon na lang ako. Hindi ka pa pipilitin magbigay. Bahala na kung magbigay ka hindi. So, yun ang hinahanap mo. Hinahanap mong palagay yung loob mo, pero hindi ka naman sigurado kung nakasunod ka ba sa kalooban ng ating banal Panginoon. E sa amin ng Biblia, obedience to obey is a blessing. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagsunod sa kautusan ng Panginoon, siya lamang ang pagpapalain. So dito, pagtitiis, sabi nga kanina ng isang ating brother, si Brother John Bin Inuya. Let me mention your name for an example.
Siya po'y senior officer 3 sa BGNP. Kumbaga, major na yun. Di ba? Mataas yung rango. Sabi niya, hindi siya mahirapan sa magtagalog. Pero kahit Bisaya, Surigao nun ang sinasabi niya, mapipil po natin na totoo ang Diyos kumikilos sa buhay nila. Dahil umiiyak siya, grabe himala sa buhay. Sabi niya, minsan bilang tao, makaramdam daw siya ng kapoy, kaluya, pagod, para hindi sa ganan mo simba. Para hindi siya, ayaw niya namang patuloy maglingkod sa Diyos. Ngunit palagi niyang nasa isip yung himala, yung kabutihan, yung katugunan ng dalangin. Himala sa buhay nila. Bagamat nakaramdam na siya ng panghina, nakaramdam siya ng hardship, nakaramdam siya ng stress sa ilang buhay. Ngunit ito pong mga nangyari sa buhay nila, the miracles happen in their life, the healing of their sicknesses, the solving of their problems, the answers of their prayer. Ito pong nagbibigay sa kanya ng endurance. Magpatuloy kami, magpadayon kami, simbaw ng Diyos. Hallelujah! Kaya nakita ko, kailanman hindi kami pinabayaan ng Diyos, hindi kami binigo ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala kami, tunugon dalangin namin, pinagaling kami, minalagruhan kami ng Diyos. Yun ang tawag na endurance. He that endureth up to the end, the same shall be saved. Amen ba? So, gano'n ang Kristyano. The power to withstand hardship or stress in your life. Katulad sa taong nagtakbo sa maraton. Isang imagine, tatakbo ka ng maraton, 10,000 kilometers na pakalayo po yun. Maraming ramdaman, pagod, hingal, tapos mapulikat ka. Sakit yung paa. Pero because of determination, because of the power to withstand against this pagod, determination of mind, persistent determination and perseverance, yung tibay ng loob, tiyaga, pagtatyaga, sigasig, paninguha, ituloy niyang takbuhin. Upang sa ganoon, maabot niya ang tagumpay. Maabot ang finishing line sa atin. Hindi lang finishing line para kurunuhan tayo, bigyan tayo ng trophy, o i-proclaim ka sa winner, champion ka. Hindi po yun. Ang ating tinatakbo dito, papuntang langit, buhay na walang hanggan. Kahit maangkin mo pang buong kayamanan sa daigdig, sabi ng Biblia, what profit a man if he gains the whole world and suffered the loss of his own soul? What a man give his chains for his soul is nothing. Kahit maangkin mo pang lahat na kayamanan sa lupa, lahat na trope, maangkon mo na, lahat na medalya sa iyo na, lahat na parangal sa iyo, let everything, fame, lahat sa iyo na. Ngunit, kung itapon lamang sa impyerno ang kaluluwa mo, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Pero kahit simple lang ang buhay mo dito, simple lang buhay mo, magkakain ka ng 3 beses ang araw, hindi trials yun, pagpapala yan. Kahit makakain ka lang isang beses ang araw, hindi po trials yun, pagpapala yun. Kaya huwag mo isipin, what is money? Huwag natin isipin yung pera. Huwag na isipin natin yung parangal ng tao. Isipin natin na tayo makapagpatuloy manatili sa kamay ng ating Panginoon. Dahil yung kayamanan sa langit, yung buhay na walang hanggan, walang sapat na i-compare sa langit. Walang sapat. Wala. Sabi nga ng isang preacher, mag-imagine ka ng pinakamagandang lugar sa lupa. Pinakamagandang lugar sa lupa nga maging payapa ka, maligaya.
hindi pa po sumagay sa isipan mo kung gaano kaganda ng langit. Yung langit, the place, the throne of God. Buhay na walang hanggan. You walk on gold. You walk on costly. Lahat ng mga bagay sa langit. Hindi mo nakita dito. Matulog ka nga payapa, maligaya. Paypayan ka ng mga anghel. You sleep in the bosom of God. Wala magay-compare sa lupa. Wala. Ngayon sa simpleng bagay lang, na-review ka lang ng preacher, mangluod ka na, hindi ka na magsamba rito. Naturuan ka lang, natuliid ka, ayaw mo tanggapin, ayaw magpakumbaba, grabe yung pride mo. Hindi na ako sasamba dyan. Kaya hindi ko nagustuhan yung mga preacher. Sino magturo sa'yo? Yung mga preacher ang magturo. Amen? Hindi ka namang samba dahil gusto mo maging preacher. Paano ka maging preacher? Hindi, ayaw mo nga magpaturo sa preacher gusto mo pa maging preacher. Paano? Ano i-preach mo doon? Ikaw mismo ayaw magpaturo sa preacher. Ano yon? Pride. Kayabangan po yun. Yun po ang ugali ni Lucifer. Kilala niyo ba si Lucifer? I'm sorry sa preaching ko Si Lucifer, napakapuging anghel. Right hand and bodyguard ng Panginoon. Lahat ng sikreto ng Panginoon, alam niya. Pinagkatiwalaan siya. Siyempre, right hand, bodyguard, moneyguard, kompleto na Amen? Pinasukan ng pride. Anong sabi niya? Gusto ko malampasan ang Panginoon. Ayaw niya magpailalim. Gusto niya pantayan, lampasan ang Panginoon. Ayun na. Hindi pwede sa Biblia, hindi man pwede yung alipin lalampas sa kanyang agalon. The servant is not above to his master. Amen ba? So anong ginawa ng Panginoon? Dahil gusto mo ko lampasan, dahil alipin lang kita, utosan lang kita, Lucifer, kaya hindi ka pwede. Kaya itapon kita saan? Sa impyerno. Kaya sabi ng Biblia, ang nagmamataas, nagmamayabang, ibababa ng Diyos. Ngunit yung nagpakumbaba, sabi ng Biblia, and God give it grace to the humble. Ang Panginoon magbibigay ng maraming pagpapala, grasya sa mga nagpapakumbaba. Kung nagmamataas ka, ibagsak ka ng Panginoon. Si Lucifer nagmataas, gusto niya pantayan ng Panginoon, binagsak siya. Hindi man pwede mga lalampasan mo yung nanguna sa'yo. Yung authority. Hindi man pwede. Kasi ang labas mo, rebellion. Ngayon, ano bang yung rebellion? What do you mean by rebellion? Ano bang ibig sabihin ng rebellion? Ang rebellion, is the act of any individual who against the leader and the authority. Ang tawag yan, rebellion. Ikukontra ka, mag-against ka sa authority, sa mga nanguna, sa mga preacher, sa ating mga pastor, sa mga beloved children, ang tawag sa iyo, rebelde. Rebellion. That is the act of rebellion. Amen. At sabihin mo pa, mag-iba ako, ang dalhin ko, Jesus Miracle Crusade pa rin. Ang aking pastor, malapastor pa rin. You justified yourself because of your spirit of rebellion. Okay, malapastor ang iyong propeta. You respect all the beloved children. Ang dadala mo, Diyos Book said. Pero, yung turo ng malapastor, yung turo standard of church, hindi mo gina-implemento sa inyong buhay, ang tawag sa iyo, still, rebellious spirit ka pa rin. Rebelde pa rin yun. Kasi hindi ka sumusunod
hindi ka sumusunod sa commandments, hindi ka sumusunod sa mga kalooban ng statute, sa mga standard ng church, hindi ka sumusunod, ang tawag sa iyo, you against the authority. Ang tawag yan, rebellion. Wala kang respeto sa mga elders. Hindi ka marunong magrespeto sa mga elders. Hindi ka marunong magrespeto sa mga preachers. Hindi ka marunong magrespeto sa mga ordained preachers. Hindi ka marunong magrespeto sa patakaran ng iglesia. Ang tawag sa iyo, rebellious spirit. That is the act of rebellion. Kaya yung ginawa ng Panginoon kay Lucifer. Kaya tinapon si Lucifer sa impyerno. Nang dumating na sa impyerno, ang pangalan niya ng iba na, Satan, dragon, serpent, liar, sinungaling. Kaya marami ka ng titulo. Amen. Hindi man kayo nakikinig. So, ano nangyari? Kaya tinanggalan siya ng trono sa langit. Ang kanyang trono sa apoy at asupre. Sa impyerno, where worms died not and fires never quench. Ang uod hindi namamatay at ang apoy hindi namamatay. Ang kung sa impyerno ka na, you are tormented in the flame. In flame, kalayo, apoy. Day and night. Day and night. Kung trabaho mo sa lupa, pirmi ka na mag-question, mag-complain, mag-rebuild. Sa impyerno, ganun pa na gawin mo. Kung sa bungiro ka dito, ganun sa impyerno, magsabong yapon doon. Kung chismosa ka dito sa impyerno, sige ka chismis yapon. Pag dito ginagawa mo, sige ka po sa Facebook, manira ka, ganun pa rin gawin mo sa impyerno. Kasi sabi niya, you are tormented in the flame, day and night. Tormentado ka sa apoy, araw, gabi. Until hintayin mo yung judgment, gaitapon ka na sa lake of fire. So wala ka ng kaligtasan. Samantala, kung dito ka sa lupa, katulad yun, nandito kayo, nagkaisa tayo. Grabe yung presensya. Dumukso tayo nagbobling sa grabing kagalakan. Umiyak tayo sa presensya, lumuluha tayo sa grabing kagalakan. Payapang payapa, maligaya kita. Wala ka naisip na iba, kundi parang ayaw mo na maputol ang presensya ng Diyos madaba. Nagkaisa tayo. We need unity in the church. Unity. Yung pagkakaisa. Unity and cooperation. Pagkakaisa. Pagtulungan in the church. Kaya, pang minamahal, pag hindi ka magkaisa, magkaroon ng unity, wala kay banding, malayo sa iyong presensya ng Diyos. Nagkaisa tayo, kitang-kita kanina, grabe. Hindi maputol ang kagalakan. Hindi maputol ang iyak natin sa presensya ng Diyos. Yung ating mga beloved preachers, kahit mga matatanda na yon, mga senior citizen na, grabe yung bubbly lukso. Nawala yung mga rheuma. Nawala yung mga arthritis. Kaya na masakit yung hawa ko eh. Bumunta ko ng gitna. Bablik ako. Grabe, napakasarap. Pakinamgam ko sa edad ko, parang 20 years old na. Dahil grabe sa presensya ng apit, ang galak na galak ka. Ibig sabihin, malaya ka, malaya ang isipan mo. Wala kang iniisip na ano pa man. Kaya malaya ka magpuri, malaya ka magsigaw, malaya ka maglukso, malaya ka magpalakpak. Dapat maging malaya tayo sa pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Huwag mo bigyan ng problema ang isipan mo kung saan ka papupunta. Dito ka na. 31st anniversary, 31 anyos na ang church sa Surigao. Sa aming una panguna dito ang ngayon, 31st. Isa lang ang gawain dito. Hindi pwede maging tatlo, maging dalawa. Isa lang. Itong original, itong main. Itong sinasamahan ng ating mahal na Panginoon. Kahabagan ng ating Diyos. Pag ang gawain na sinasamahan ng Diyos, makikita mong pagtubo, paglago, pagpapala sa makapatiran. Bagamat may mga problema, may mga trials sumarating sa buhay ng mga Kristiyano, manggagawa, still, ang Panginoon, hindi sila pinabayaan. Dahil pangako ng ating Panginoon,
Saan yung mga Bible reader natin? Deuteronomy chapter 31, verse 8. Kaya hindi pakibasa. Anong sabi ng Panginoon? The book of Deuteronomy chapter 31, verse 8. Pakibasa. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, Kabanata 31, talatay 8. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Oo? Siya'y sa inyo, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka, ikaw ay huwag matatakot, ni manglupaypay. Palakpakan po natin ang Diyos. Pangako ng Diyos, the Lord will go before you. The Lord will go before you. Samahan ka at pangunahan ka ng Panginoon. At siya sasama sa iyo. He's always there. He will never leave you. Hindi ka pabayaan ng Diyos. Nor forsake you. Isalikway ka ng Panginoon. He never failed you. Hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Kaya huwag kang manghina, huwag kang matakot. Kaya ang Diyos, hindi po tayo papabayaan. Makita mo yung iglesia, pagsasamba, na tumutubo, pinagpapala, grabing revival. Bakit? Sinasamahan ng ating mahal na Panginoon. Pinagaling ang karamdaman, binawang buhay. Grabe yung mala, ha? Buddy John B, no? Beloved wife niya, may sakit sa cervix. Lahat na doktor ang examine, isa lang diagnose, operahan. Pero nang tumayo sila sa pangako ng Diyos, ang Diyos natin, sa Sumukusid, buhay, nagpapagaling karamdaman. The gods who heals, ang Diyos na nagpapagaling. Lahat, pumunta pa ng Cebu, ganon pa rin ang diagnose, operahan. Ngunit, pag pumilit sila ang Diyos maghimala, tinayuan nila. Withstand. Nagkaroon sila ng endurance, tibay na pagtitiis. Kaya the power to withstand hardship and stress, sickness, tinupad ng Diyos sa buhay nila. Pinagaling ng Diyos ang kanyang beloved wife. Iglesia na sinasamahan ng Panginoon. The Lord will go before you. And He's always there. He's always there. He will never leave you, nor forsake you. Do not be afraid or be discouraged. Huwag ka matakot, mahadlok, huwag ka ma-discourage, huwag ka mangluya, huwag ka manglulupaypay. Dahil samahan tayo ng ating Panginoon. If your spirit is right in the Lord, kung tama ang iyong espiritu sa Diyos, samahan ka ng Panginoon. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Mga babing patuto, nagkakabless eh. Nadisgrasya sa motor, biak ang ulo. Grabe. Hindi basta-basta. Saan kayo mangita niyan? Saan pa kayo? Saan pa tayo? Grabe. Ako, iniisip ko, sabi ko, sus. Kaya naalala kong preaching ng mga pastor eh. Yung mga nag-alilangan dito, nagduduwa, nagda-doubts, nagre-rebelde, saan ka pupunta? Sabi ng mga pastor, dako, ipasuta nyo inyong isipan sa mental hospital. Sabi mga pastor yan. Oh. Ipasusi nyo ang inyong isipan, utak sa mental hospital. Kaya, mag-question ka dito, sabi ng istorya, kabaliwan yan. Anong kabaliwan? Kabuangan. Kaya sabi ng pastor, ipasuri nyo ang inyong isipan sa mental hospital. Ano ba naman yung mental hospital? Ano yon? Ano yung mga pasyente doon sa mental hospital? May diferensya sa ulo. May diferensya sa ulo. So, before you decide, before you jump into conclusion, na mag-question ka dito, sabihin mo ganito, mali dito, think it over 1,000 times before you decide yourself.
ipasusi mo muna doon sa mental. Ako, Mang Mil, bakit itong preaching ko? Kasi, endurance ito. Ang manatili hanggang sa wakas. Ang magpadayon hantos tapusan. Ang maging malingon, maging matatag, maging matsagain, matiisin, may nantuson, nagpadayon, daghan pagsulay, daghang kalisdanan, hardship, sila po'y bumabarog na natili, di have a power to withstand panagahom nga sila matili, makabarog, nagatindog, bisan sa grabing kalisdanan, stress sa buhay, sila nagpadayon, he endured up to then, nagpatuloy sa antod karon, 31 years na nalipay ko, nakita ko mga dagway, 1995, 1994 pa kami dito, 31 years na ngayon, andyan pa rin ang nagpatotoo, dati nagpatotoo, umalis kami Surigao, ang edad nila yon 8 years old pa lang. Yung anak ni Plandano, 8 years old pa lang nang umalis kami dito. 8 years old. Sila John Bin, high school, mga ano pa lang ang edad. Ngayon, engineer, meteor, grabe yung pagpapala. Pero still, nanatili sila, nagpadayon sila, nagpatuloy sila. Bakit? Nagtyaga sila. Dahil mayroon silang tamang pag-iisip. Dahil nakita nila, totoo, buhay ang Diyos dito. Ikaw, marami kang iniisip kung saan ka pupunta. Lang yung isipan mo, dagang ka-question. Nako, hindi na problema ng mga preacher, brad, sister, hindi na problema ng mga worker. Problema mo yan. Ikaw may problema dito. Mga dito, mga bata pa, professional na eh. Sabihin, tamang pag-iisip. May tamang pag-iisip. Sila mismo nag-testify eh. Bagamat, babati ko kakapoy, kaluya, masan parang di na ko ganan magpasimba. Pero, hindi sapat na kami tatalikod sa Diyos. Di kami sapat buhunong asa mo simang salain. Dahil mismo sa aming sarili, we experience so much. The power, the goodness, the love, kindness of God in our life. He endured, nanatili sila, naging matsagain, nagtiisin sila hanggang ngayon. 31 anyos na. Sila, pinagpapala na. Nagbilang na ng mga sasakyan, nagbilang na ng mga tahanan. Noon, ang ilang sasakyan, bisiklita lang. Bike lang ang ilang sasakyan, bike, bisiklita lang. Ngayon, grabe, SUV na. Amen? Amen? Mga anak nila, nag-graduate, mga professional na rin. Sino nagbigay ng grasya? Ang Diyos natin pinaglingkuran. Tama ang Biblia. James chapter 4 verse 6. Last verse ko na lang. James chapter 4 verse 6. Dito po sa aklat ng Santiago, Kabanata 4, talata 6. Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, tatapwat nagbibigay ng biyaya sa mga pagpakumbaba. Amen! Narinig nyo ba? Ang Panginoon nagbibigay ng maraming pagpapala. Amen? Maraming pagpapala. Hindi lang maliit na pagpapala. Maraming pagpapala. Amen? God give it more grace to the humble. Gusto nyo bang daghan pagpapala mamot sa inyo? Kaya ang Biblia nagsabi, God give it more grace to the humble. Ang Ginoo maghatag daghan panalangin sa mga mapainubsanon. O
sa gawon niya, badlungon niya, ang mga mapahitason. Pag may patason ka, ang bugiro ka, anong tawag niya sa Bisaya yung basa mo? Sampalon? Ano sana? Anong sa Bisaya yun? God resisted the proud. Sa English yan, resisted the proud. Santaon pala. Santaon sa Ginoo ang mga naghinambog, nagmamataas. Ngunit, grasyahan niya ng daghan ang gapaubos. Karon papiliun ta mo. Gusto mo maghambugiro o santaon ka sa Dios way kapanangin? O magpaubos sa karon? Desisyon ka kini adlaw nga mga lagad na ko padayon magpabilin ko dire. Aron daghan grasya panalangin moabot si mong kinabuhi. Gano'n na kasimple ang pulong sa Diyos. Amen? Sige ka pahambog, sige ka question, sige ka, supak-supak ka, hindi ka musunod. Sabi ng Diyos, ang gahambog-hambog ng mataas, santaon ko. Pero ang gapaubos, grabe, daghan kayong panalangin. God give it grace more to the humble. But He resisted the proud and give it more grace to the humble. Ngayon, yung mga nag-question, yung mga nag-supak, ang to'y wala mang gapon nagdato. Sige lang ang pamulawan. Wala. Ba? Dagan, sige, ginto, bulawan, takyubo, sana lang. Gabi, para magbilyonaryo. Wala mang gapon. Iba, hindi na gani kalakaw hinoon. Ilagado. Pero yung mga simple lang dito, sumasamba Merkulis Domingo, nagbibigay, naghahatag, kasuporta, walay reklamo, yes Lord lang, yes Lord. Sabi nga sa awit, don't say no to Jesus, but say yes every day, say yes anyway. Amen. Don't say no, but say yes. Oh, magbigay kayo. Opo. Mag-preach kayo. Opo. Mag-fasting kayo. Opo. Mag-ubirnat kayo. Opo. Puro opo lang lahat. Walang tayo. Puro opo. Amen? Kaya grabing panalangin. Grabing pagpapala. Ulitin ko. The Lord resisted the proud. Santaon niya, badlungon niya ang mga nagapahambog ng ibatason. Apan, daghan kayo panalangin, grasya. Ibigay sa mga nagpaubos at nagpapakumbaba. Kaya nga mo mga mahal nga bisita namin, magpaubos ka mo tubangan sa Diyos. Dool mo sa tunga. Dawaton yung Ginoo, may yung Diyos o pangluluwas. Kayo na Kristiyano, gusto nyo ma-revive? Dool ka mo. Tanggapin niyo ulit ang Panginoon. You have to start your life from the beginning. Mga bisita, dala nyo sa tunga. Endurance. He that endureth up to the end shall be saved. Ibayaw ang kamot. Taas yung kamay. Purihin natin dayon ta Ginoo. Pasalamatan ta Ginoo. Hanggang ngayon pinangawakan tayo. 31 years of awesome power of God. Jesus. Sing it, hallelujah.
Manginulsol kita nga baguhan. Magkaigsunan nga dugay na dahil ganyong ginukasing-kasing. Magsumamo ka mo. Aron ma-revive ka mo umati yung pasensya. Istoryahan Ginoo, maginulsol ka mo. Mangayo katabang sa Ginoo. Mangayo ka guidance sa Ginoo sa imong isipan. Magpaubos kita sa Ginoo ay walang tamahimo. Aron dagang grasya ibigay ng Diyos sa atin pag tayo magpaubos. Tayo ang dahilan. Jesus, hallelujah. Jesus. Mga minamahal, sabi ng awit, mahal kayo ng Diyos. Kung hindi mo pa alam, ngayon mo malaman sa araw na to na mahal ka ng Diyos. Ang Panginoon nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa iyo. He suffered and died in the cross of Calvary to forgive your sins and to save you from the hands of Satan. To forgive your sins, to heal your sicknesses, to solve your problem. Today is the day that the Lord have made for you to be saved. Thou shalt not harden your heart. Ayaw paggahi ay mo kasing kasing. For this is the day of salvation, this is the accepted time. Tomorrow is not the promise of the Lord. Karon ang saad sa Ginoo, ugma wala na. Kung nadungog mong wapulong sa Ginoo, ayaw pagahia, imo kasing-kasing. Magpubos ka. Maginulsol dawada, Ginoo. Mga minamahal, sa tanan mo mga bisita, ibayaw yung kamot. Ibayaw ang kamot, itaas. Lift up your hands to God. Samtang nagbayaw yung kamot, tataas yung mga kamay, ipiyong iyong mata. Ipikit, ipiyong. Then, sabat ka mo sa akong pangamuyo. Follow my prayer. Prayer of acceptance and repentance. Pangamuyo sa pagdawat sa Dios o paghinulsol. Kay tanan nga tao nakasala o nakabsan sa imaya sa Dios. O ang soul sala kamatayon sa impyerno. Apan ang regalo ng Dios sa mga mudawat manginulsol, kinabuhing walay katapos. Pinigadlawa mabatunan mong kaluwasa. Adunay upat nga reglamentong kaluwasa. Pagtuo, paghinulsol, pangtulo, bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus, maborn again ka. Gawas ang tao, iganak usab sa tubig sa Espiritu, dili makasulod sa langit. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Walay reliyon diya labot. It is your personal relation to God, your faith, nga naganhi ka diri, kay imong dawaton ang Ginoo. So that is your personal relationship to God. Duwaton mo siya, manginulsol ka, pabautismo ka sa tubig aron pasaylo mo sa laong. Pang-upat, madawat nimo ang gasa sa balaan ni Espiritu. Ang Diyos Espiritu musulod sa kasing-kasing. Yan ang patik timbre nyo kapag dating sa langit.
dawaton mo sa Dios dito. Magpadayon ka mo. Okay? Sabat ka mo sa pangamuyo. Kinasing-kasing nga pagsunod. Pasunda sila mga preachers. Isulti nyo, amahan ko sa langit. Lito ka, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Ginoo, maraming salamat sa imong kaayo sa akong kinabuhi. Ginoong Hesus, pasayloa ako. Pasayloa ako sa tanan nga akong nabuhat nga sala. Sugan ako bata pa atod kining orasa. Ginoong Hesus, gidawat ko ikaw nga akong kaugalingon nga mangluluwas. Dios o hari sa akong kinabuhi. Luwas ako, Ginoo, patitibo kong panimalay. Isulat akong ngalan sa langit. Imo akong tinuod mong anak sa kasing-kasing sa binuhatan o kamaturan. Sa ngalan ni Jesus ang gidawat kiniurasa. Amen. Opo, malapay na maraming salamat sa mga kaluluwa. Lumapit siyong paanan. Patawarin mo sila, Lord. Patawarin mo sila. Maawa ka sila, Lord. Touch their heart today. Hear their cry and their prayer, Lord. Para silang buhay. Ano man problema nila, silang paglapit sa iyo, kagaling, karamdaman man problema, sakit, ano man klaseng problema mayroon sila, mabigat na problema. Ipaghalob sa ila ang iyong kapangyarihan. Gais sila kalutasan, Lord. Sa unat dalangin man na pastor, in Jesus' name. Palakpakan natin ang Diyos, maminamahal. Ngayon po, mayroon tayong baptismal tab doon. Bautismuhan ba? Tab. Ang tawag yan, baptismal tab. Nga inyong sanina, hukason nyo. Naay kami rob, may rob kita. May rob kami ipasulob sa inyo. Yung baptismal rob, murag dastir ba? Dastir nga gipahimo na mo para pang sulob nyo pang bautismo. So may mag-assist sa inyo mga choir, may mag-atag sa towel. So after that, may mga CR naman tayo, mag-ilis ka mo dito. So after nga nabautismohan kayo, ilihans kayo, ampuan. Balik kayo dito sa tunga, balik, dalo nyo sila para tanan-tanan kita, mga preacher, mag-ampo sa inyo. Kaya ngon sa Biblia, ang ilhanan sa mga tinuod nga preacher, ipandong kamot sa masakiton. Ang masakiton, mga ayo sila. Yan o, itong robo, tsada kayo. Nindot, Maradyaw, sa tawag sa Surigao nun. Maradyaw, guwapo, nindot, guwapa, tanan. Beautiful, pretty, gawing Panginoon, para kayo pagpapalain Diyos. Para na sa inyo, para kayo makabaton o kaligtasan. Himin ba? So ngayon, padayon, simba, ang atong gawain sa dako ng Anumar, ito atong main church dito, pro every Wednesday, mayroon tayo din sa may, East-West Elementary School every Wednesday. Pag dito sa Anumar, Friday at saka Sunday. Walang problema, kaya may mga sakyanan na sunduin kayo. Ihatod ka mo sa balay, libre. Libre ng pagsimba, libre pa ng langit, libre kayo ang siblatian, libre lahat papuntang langit. Walang problema. Grabe! Kaya nga naman, this is the free gift of salvation. Libre nga regalo sa inyong kaluwasan, maminimang. So lahat ngayon, mga muyi, itaas yung kamay, lahat tayo manalangin, magkaigsunan, manindog mo, magluhod mo, lahat kita, magkaroon kita ng mass healing. Manalangin tayo, magsisi sa lahat ng kasalanan, maginulsol kita. Din pagkahuman, ang isa kakamot nyo, magpabilin nga nakabayaw, ang isa kamot mo, ipatong sa imong ulo, ikaw mismo magbadlong, magrebuke sa imong balatian, o sa klaseng balatian, mayroon ka, badlungon mo na unya, palayasa sa imong lawas nga maayo ka. Manalangin tayong lahat. Hallelujah. O nakilang Diyos sa mamalan sa matamis ng pangalan ni Jesus, man Panginoon, kining orasan ito kami susumamo sa iyo. So natalangin ng aming dearly beloved Pastor Wes Almeida, the entire prophet of God, sa palala beloved son pastor, beloved children, ibaba ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan, Lord. Lahat ng mga anak mo na may taglay karamdaman, problema, kahirapan sa buhay, especially the new ones, Lord, touch them, O God, show them power to them, my God, right now. Remove the unbelieving dust from them, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Itaas, ipatong kamay niyo sa ulo, isa, badlungon tatanan. Sige,
Sulti nyo yawa sa cancer, leukemia, diabetes, all kinds of sicknesses, problems, bisyo, tanan, palaya, sa pangalan ni Jesus. I bind the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from them right now in the might of Jesus. Be healed, be healed, be healed right now. Problems, bless the children, financially, physically, Lord. In Jesus' name, Jesus' name. Hallelujah, Pastor, hallelujah. Ngayon, ibayaw ang kamot. Maipit, ha? Pagtuo, bayaw kamot. Singgit ka kusog. Gikas kasing-kasing mo tulog ka bisis. Shout 3 times, hallelujah, Pastor Lord. Sige. Hallelujah, Pastor Lord. Ginlukso. Hallelujah, Pastor Lord. Hallelujah, Pastor Lord. Hallelujah, Pastor Lord. Amen. So, talikod ka mo dito. Talikod. Tanaw ka mo dito. O, makaigsunan. Kinsay gipayong, milagruhan, bayaw kamot. Makaigsunan. O, halos tanan gipaayo. Mga bisita baguhan, tanan sa gipaayo.